ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Nag-isipan po namin ito. Yari na naman. Nagpahayag dito si dating Speaker Alvarez. Sa video na to, pero alam ko kasama ito sa balita nga ngayong hapon. So, pakinggan natin at panoorin natin ito na kung saan nga ay nagpahayag dito si Pantaleon Alvarez, ang dating Speaker ng House of Representatives. Ano po yung mga kaso na sinapagunan? Yung una, siyempre, falsification ng legislative document. Tungkol pa rin Dito pala sa naman sa impeachment. Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano po yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Eh, yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwede. Ito yung yung nag-file sila ng kaso laban sa kina Speaker Romualdez, yung tungkol dun sa 2025 budget, yung lagay ng amount dun sa mga blank items na yon, na kung yung matatandaan, na kung saan ay parang nililito nila yung taong bayan, ayon nga dito, dahil kaya napunta dito sa impeachment complaint. Parang yun ang naging ginawa nilang paglilihis dun sa kaso na yun. So pakinggan natin tong video na ito. Typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilan niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pininuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan, o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, 12 yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po muna yung Gago to. Loko to si Atty. Topacio. Nangyari niya rito si Speaker Romualdez. Ito yung yung pong matatandaan yung budget ng 2025 na kung saan nga ay nagkaroon ng mga blank items yung bicameral report na yun. Sinasabi nga ng ilan dito na parang ginawa nilang dahilan itong impeachment para mawala yung focus doon ng mga tao sa issue na yun. At yun nga, ito talagang hindi rin nagpahuli si dating Speaker Alvarez, na kung saan ay inaakusahan din nga ito ng pamumulitika daw. So ituloy natin yung panonood sa video na ito. respondents dito? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman
Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Sir, Opo, Sa staff syempre, reklamo? opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, sir, dito? Opo, complainant Bakit din po ako. kayo sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente. Ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Sorry, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama doon sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano yung parusa prayer yan, niyo, sir? sir? O ano yung prayer niyo nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Ayun, ganun talaga no? Kapag bigla ka na lang sumisingit sa mga ganyan, sa totoo lang, may sila may advocacy pala sila kaya nila ito ginagawa yung Citizen Crime Watch nga Parang yung sa grupo ko dati, kasi ang grupo ko rin dati, isa rin partisan group yun kaso lang medyo sinaklawan na rin ng mga politiko, kaya parang ang mga member nyon, parang nagiba ng yung hindi na rin nasusunod yung kung ano yung talagang objectives ng grupo. So, yun, nawala na tayo ng gana doon dahil isa rin tayong naging leader doon. Parang ganyan ang nangyayari kasi kami nung araw, nung aktibo kami doon, lahat pinakikialaman din namin yung mga nasa palibot natin, lalo na yung mga sa kalikasan. Hindi kami dyan, sumusuko o hindi kami umaayaw dyan. Talagang tinitingnan namin na kapag ang nilalabag na ng mga individual o grupo o kung sino man yung ating kalikasan, ay kailangan nating punain yun. Ganun kami dati dun sa grupo na yun pero hindi ko alam kung bakit nag-iba na yata ng objectives yun parang naging politika na ang pinasok nila. So yun, tuloy natin ang panonood. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Part rin ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa. Magsabi lang sila ng totoo kung ano talaga yung nangyari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So, kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede.
Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Dito Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Tugad parang ganun sa Sir, or diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Diba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Di ba? Lumabas yung sinasabi ko kanina na parang diversionary tactic ang ano sa kanila, iakusa sa kanila kasi bakit ngayon nila ito ginawa. Pero sa totoo lang, mas nauna yung problema dun sa sa budget ng 2025 bago yung impeachment complaint. So, ano ba talaga? Tuloy natin ang panonood. Pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pandagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Nag-isipan po namin ito. Yari na naman. Dito talaga sa tupasin natin. Sir, now, patuloy nyo ito. Anong inaasahan mo yung pagtukod dito ng anti-graft budget? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigang Bayan. Kung walang merits, edi dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. At least Sir, kausap nakapag-file. niyo ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni Dito Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung response? Sa 100%? Nandun yung krimen na nangyari. Sir, Senate. BICAM, sir, yun eh. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GE, publicly available po siya, check. Pachi-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yun. Napakinggan nyo yung binahagi nating video tungkol dun kay tungkol ito sa pag-file nila ng kaso sa yung bicameral report na kung saan ay nagkaroon ng mga malalaking amount yung blank items na sinasabi nila. At yun nga ang naging dito, ang naging respondent dito ay sina Speaker Romualdez at iba pa, at tatlong iba pa ang kasama dito, si Ko at sino ba yung may babae pa, nakalimutan ko. So yun, kung inyo pong nagustuhan ang video na ito, paki-share at paki-like na rin, at kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento o reaction, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.